Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ang ating magiging topic ngayon patungkol po sa pera. Ang tanong, kailan nagiging masama ang pera? Base dito sa kasulatan, ating alamin kung bakit nagiging masama ang pera sa isang tao. Basahin natin sa sulat ni Pablo sa unang Timoteo 6:9-10. Sabi dito, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Alam niyo po, ang pera hindi pala masama eh. Pinapakita dito yung sobrang paghahangad. Pag nagsobra ka ng maghangad, gusto mong dumami ang iyong salapi, ang iyong kaperahan, ano? Kapag mapera ka naman, ang inuuna mo yung mga bagay na luho mo. Gagawin mo yung mga bagay na kasi hindi ka makukontento eh. Kaya susubukin mo ang lahat ng mga bagay dahil may pera ka. Pero kung sapat lang ang pera mo, di ba, hindi ka mag-iisip ng mga bagay na ito ang gusto kong bilhin, ito ang gusto kong gawin. Di ba? So, salamat sa Diyos dahil tayo nabigyan ng ganitong kaisipan nang sa ganun hindi tayo magkaroon ng kaisipan na humangad, no? Ng ganitong kayamanan ng mundo. Bakit po? Sinasabi dito sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi o ang pag-ibig sa pera, mas inuuna mo yung pera eh. Kasi yung pag-ibig, mas unahin mo ang Diyos kaysa mga bagay dito sa mundo. Di ba? Kaya sinasabi po doon sa Mateo 6:33, basahin natin para malaman natin na mas unahin natin yung Diyos sa buhay natin. Kaya nga sinasabi dito, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo, di ba? So, hindi ka pagkukulangin ng Diyos kapag inibig mo siya. Kapag hinangad mo ay pera, gusto mong dumami, mawawalan ka pa. Kasi hindi galing sa Diyos ang pinaghirapan mo dahil ginawa mo yon dahil hinangad mo. Mas mabuti yung ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay sa pangangailangan mo. So, salamat po. Iyan po ang ating good news for the day. Na may natutunan po ba tayo? Please like this video. God bless po sa inyo lahat. To God be the glory. Amen.